Napapansin niya na paunti-unting tumataas ang kalidad ng mga tela na sinusuot niya kaya baka maganda ang pasahod ni Morito. Ang ganda talaga ng mga design ni Isabel. Hey, kapag hiring kayo, sabihin mo sa akin ha. Ipapa-apply ko si Isabel. Sabihin mo kay Trina para makapasok siya sa company. Ikaw ang kumausap kay Trina. Magkaibigan naman kayo. Sabi ng binata. Itong red na lang kayang isuot ko. Tanong niya sa hawak na damit. Kung saan ka komportable. May 1 oras pa para magbihis at magayos. Sabi ni Primo kaya napasulyap si Bianca sa wall clock. Mag-aalas 6 na pala. Okay, ito na lang. Sabi niya at tumungo sa kwarto, dala ang ruffle hem-trim off-shoulder tunic dress. Inayos niya ang sarili at napangiti habang tinitingnan ang sarili. Ang ganda niya lalo't pat lumitaw ang maliit niyang bewang sa damit at litaw ang mahabang legs dahil sa mahabang slit sa left side. Itinali niya ang buhok at naglugay ng koonte sa harapan para magmukha siyang inosente. Naglagay siya ng red lipstick, saka bumababit-bit ang white rhinestone triangle clutch purse. Hello babe. Nakangiting bati niya kay Primo na nakatingin sa kanya. Satisfied sa nakikita mo? Tara na. Yaya ng binata na hindi na pinatulan pa ang dalaga. Hinatid sila ni Diego sa isang 5-star hotel. Napatingin si Bianca sa naggagandahang sasakyan na nakaparada. Obviously, ang yayaman ng mga nandito. Medyo kinakabahan siya pero nandoon ang excitement na makilala ang bosses sa business world. Good evening, ma'am, sir. Magalang nabati ng 2 lalaking nasa labas ng pinto. High profile lang nandito kaya bantay sarado ang seguridad nilang lahat. Occupied din nila ang buong 3 palapag ng hotel. Napatingin si Bianca sa buong paligid ng pumasok. Kumuha siya ng wine glass sa nakasalubong na waiter. Kagaya ng inaasahan niya, lahat ay mamahalin kabilang na itong hawak niyang wine glass. Maaga pa para mag-wine ka. Bulong ni Primo. Gusto kong uminom. Sagot niya at tinikman ng wine. It's Chateau Lafite. Bulong niya nang namnamin ang lasa nito. Excuse me. Wika ng lalaking lumapit sa kanila kasama ang babaeng nakaputing bestida. Nagulat ito nang lumingin ang dalawa. Annie? Excuse me? Nagtatakang tanong ni Bianca dahil nakatitig ito sa kanya. Are you talking to me ho ba? Magalang na tanong niya. Back to work. Kailangang maging magalang siya sa lahat dahil baka makaapekto kay Primo ang mga kilos niya. May kailangan ka sa sekretary ko? Tanong ni Primo. Secretary? Ulit ng kaharap. Are you sure? Mukha lang ho kaming lovers pero secretary talaga niya ako. Biro ni Bianca. By the way, I'm Bianca. Pagpapakilala niya. Secretary ni Sir Primo. I see. Sabi ng binata. I'm Enzo and this is my secretary, Joy. Let's go. Bulong ni Primo at walang pasabing inakay si Bianca palayo kina Enzo. Primo, bati ni Simon nang lumapit sa kanila. Tito Simon, good evening. Bati nito at nakipagkamay. Si Bianca, sekretary ko. Oh, hello Iha. Bati ni Simon sa kaniyakap ang dalaga. Hello. Sagot ng dalaga sa kaniyakap din ito pero agad na lumayo. Ang bait nito pero ramdam niya na may tinatago itong pagka-istrikto. Let's start the dinner na. Sabi ni Simon kaya naupo na sila sa kani-kanilang pwesto. Kumuha naman si Bianca ng pagkain. Natuwa siya nang makita ang menu dahil lahat ay paborito niya. Dahan-dahan lang. Bulong ni Primo. Makipag-usap ka lang dyan. Kakain ako. Bulong ng dalaga na walang balak makinig sa usapan ng mga ito. Sa pagkain nakatuon ang konsentrasyon niya. By the way, Mr. Cruz, no one sees your own daughter. Sabi ni Mr. Cheng kaya napatingin sila kay Simon. Next time, isama mo rin siya rito. Maraming batang COO rito. Baka may magustuhan siya. Ngumiti lang si Simon. Alam niyang lahat ay interesado sa nag-iisang anak nila ni Amara kaya mula nang magpakasal sila, never na niyang inexpose ang asawa lalo na ang anak sa publiko.
Bawal na rin ng media kapag may family reunion sila lalo na rito sa Pinas. Iyon ang napagkasunduan nila ng mga Mendoz. Hindi rin siya mahilig sa public exposure. Mas gusto niya ang tahimik na buhay. Busy siya at alam naman yun na hindi mahilig sa party o ganitong okasyon ng anak ko. Pagsisinungaling niya. Since hindi ito napapublic, malayang gumalang anak ko at makiparty kasama ang best friend nitong anak ng yaya nito. Excuse me, CR lang ako. Paalam ni Bianca kay Primo at tumayo saka naglakad patungo sa CR. Paglabas niya, nakasabay niya si Enzo na kakalabas din ng CR. Hello, Bianca right? Tanong ni Enzo. Yes, Bianca. Magalang na sagot ng dalaga dahil mukhang bigati ng kausap niya. By the way, here's my calling card. Hiring ang company namin. May trabaho na. If in case na magbagong isip mo, I'm sure hindi pang sekretary lang ang talent mo. Nakangiting sabi ni Enzo. Kung hindi siya nagkakamali, ito ang babae sa auction nung nakaraang buwan pero paano siya napunta kay Primo? Sa pagkakaalam niya, hindi naman pumupunta sa underworld si Primo o kahit na ang ama nitong si David. Oh, thank you. Pasalamat ni Bianca at kinuha ang business card saka inilagay sa bag niya. Just in case lang naman na kailangan niya ng tulong o ibang work. May I have your number? Tanong ni Enzo at sinuri si Bianca. Maganda ito sa suot pero halatang mumurahin lang ang damit at purse nito. Kahit ang sapatos ay wala ring brand. Maganda lang sa dalaga tingnan pero walang pangalan ang suot nito kaya mukhang average lang ang pamumuhay. For what? Tanong ni Primo na sinusundo ang dalaga dahil ang tagal nitong bumalik. Oh, Mr. Madrigal. Gusto ko lang makipagkaibigan. Sagot ni Enzo. Labas ang business dito. Pasensya na. Bawal magbigay yung employee ko ng number sa ibang... Masyado naman yatang mahigpit si Mr. Madrigal. Saad ni Enzo. Yes. Sagot ni Primo at inakbayan si Bianca. Lalo na sa personal secretary ko. I see. Nakangising sabi ni Enzo. Kung ganun, hindi na ako iistorbo pa. Iniwan sila ni Enzo at bumalik na ito sa table. Bakit ka nakikipag-usap sa kanya? Seryoso na tanong ni Primo. Bakit? Selos ka? Nakataas ang kanang kilay na tanong ni Bianca sabay hawak sa pisngi ng binata at inilapit ang mukha rito. Don't worry. Loyal ako sa'yo. Balik na tayo sa table. Ani Primo nang makitang nakatingin sa kanila si Simon. Mag-behave ka. Okay, boss. Pagpayag ni Bianca at nauna nang maglakad. Oops. Sorry. Paumanhin niya nang may mabangga na ginang. It's okay. Sabi nito at napangiti. What's your name, Iha? Bianca ho. Magalang na sagot niya at nginitian ng ginang. Kayo ho? I'm Erin Domingo. Sagot nito. Domingo? Ano mo ho si Sir Enzo? Tanong niya sa ginang. Kahit na may edad na, ang ganda pa rin nito. I'm his mother. Sagot ni Erin kaya nagulat si Bianca. Magkamukha nga po kayo. Sabi niya. Ikaw, kanino kang anak? Secretary lang ho ako. Saad ng dalaga. Excuse me. Sabi ni Primo. May kailangan ka ho ba kay Bianca? Wala naman iho. Nakabangga ko lang siya. Sagot ng ginang. Erin. Sabi niya sabay lahad ng kamay. Primo ho. Sagot ng binata at nakipagkamay kay Erin pero agad na binawi dahil ina ito ni Enzo. Nakapagtataka lang na pati ang ina ni Enzo ay nandito rin sa party. Sige, ingat kayo sa pag-uwi mamaya. Sabi ni Erin at iniwan na sila. Bakit ba mahilig kang pumigitna kapag may kausap ako? Tanong ni Bianca. Dahil wala akong tiwala sa mga nandito. Bulong ni Primo at inakay ang dalaga pabalik sa table. Ba't pa tayo nagpunta kung wala ka palang tiwala sa kanila? Business. Tugon ng binata. At alamin kung sinong kumuha sa'yo. Dagdag ng isip ni Primo. Hindi lingid sa kaalaman niya na ang ibang nandito ay miyembro sa underworld kaya inoobserbahan niya ang kilos ng mga ito. Bit-bit ang biniling pagkain
lumabas si Bianca sa convenience store. Oh, hi. Bati ng nakasalubong niya. Bianca, right? Hi, Sir Enzo. Nakangiting bati rin niya. Small world. Anong ginagawa mo rito? Tanong ng binata. Bumili ng pagkain. Sagot niya. Buti at pinayagan na siya ni Primo na lumabas pero dito lang malapit sa office nila. Nakapagmerienda ka na ba? Eto pa lang. Let's go. Libre kita. Yaya ni Enzo. Pero, don't tell me wala kang oras. Kung sa bagay, mahigpit nga si Primo. Sabi ni Enzo. Hindi naman. Saan ba tayo kakain? Diyan lang sa tawid kung okay lang. Sabi ni Enzo kaya napatingin ang dalaga sa kabila. Mamahaling restaurant ang nasa kabilang building pero dahil mayaman naman si Enzo, alam niyang yakang-yaka nitong magbayad. Sure, mabilis lang Pagpayag naman niya. Boss, tawag ng assistant nito. Napatingin si Bianca rito at pasimpleng sinuri ang assistant ni Enzo. Kagaya kay Diego, malinis ito at mukhang hindi basta-bastang assistant lang. Not now, Jason. Sabi ni Enzo na pasimpleng sinaway si Jason kung ano man ang sasabihin nito. Okay, boss. Sabi ni Jason na napasulyap kay Bianca. Magmerienda muna kami. Make sure na walang aabala sa amin. Yes, boss. Sumama naman si Bianca kay Enzo at pagdating sa cafeteria ay si Enzo na ang nag-order. Ito, masarap to. Try mo. Sabi ni Enzo sabay bigay sa kanya ng muffin na specialty nitong cafeteria. Thanks. Milk tea pa. Sabi ni Bianca pero para sa kanya napaka-ordinary lang ng lasa ng paninda rito. Yung tipong mas masarap pa ang mga paninda sa Divisoria. Kapag may free time ka, ano bang mga ginagawa mo? Matulog. Sagot ng dalaga. Yun lang? Ano pa ba? Tanong niya. Watching TV or manood ng sine? Busy ako. Sagot ng dalaga. Ni TV nga wala sila. Mayroon nga pero never pinabuksan ni Primo. Busy saan? Sleeping. Sagot niya. And sometimes cooking. Really? Marunong ka magluto? Sakto lang. Sagot niya kahit na ang totoo, puro sa internet siya nakukuha ng idea. Good. Kapag may time ka, gusto ko sanang invite ka sa condo ko para magluto or bake. Hindi ka ba busy? Hindi naman. Basta ikaw may time ako. Sagot ng binata. Huh? To tell you frankly, gusto kita, Bianca. Diretsahang sabi ng binata na ikinagulat ng dalaga. Ewan ba niya pero hindi na bago sa kanya ang ganitong may nagtatapat sa kanya kaya wala nang dating. Kaibigan? More than that. Hindi ba masyadong mabilis? Tanong niya. Sa pagkakarinig niya kina Primo at Diego, sa Enzo na ang bagong leader ng Lion Phoenix kaya delikado itong kalaban lalo na sa business world dahil kapag hindi niya makuha ang gusto niya ay dinadaan ito sa paraan na gusto nito. I can wait naman pero hindi ganun katagal. If you like me too, bakit pa natin patatagalin? Or just wasting so much time sa pahabol? I see. Ani ni Bianca at napangiti. May point ka, sir. What if hindi mag-work? Di ba dapat getting to know each other muna? Are we living in Maria Clara time? Just wanna be sure. Pwede naman tayo mag-break up kapag hindi nag-work. Oh, easy. Ani Bianca na kunwari ay disappointed. We're adults. Maging practical tayo. I know. Pagsang-ayon ng dalaga at kumagat ng muffin. By the way, ano bang relasyon ninyo ni Primo? Boss ko siya at secretary niya ako. Yun lang? Sa nakikita ko, hindi lang yun ang namamagitan sa inyo. Tingin ko rin. Sagot ni Bianca at ngumiti. Kung gusto nitong makipaglaro sa kanya, kailangan niya ring sumabay rito. Minsan, binibigyan niya ako ng flowers which is unusual. Tapos, pinagtatanggol niya ako kapag may mali akong nagawa sa office. Gusto ka niya. Ani Enzo kaya napatutup si Bianca sa bibig at pinalaki ang mga mata para kunwari ay gulat na gulat. Sure ka, sir? Ayoko naman mag-assume. Oo naman. Anyway, pahinga ako ng number mo para kapag malaman ko kung may free time ka.
Nagdadalawang isip si Bianca pero para hindi ito mapahiya ay binigay na rin niya ang number niya. Sure. Sabi niya sa kinuha ang cellphone para isave ang number nito. Yan ba talagang cellphone mo? Gulat na tanong ni Enzo. Yes. Sagot niya na may halong inis. Mahirap lang ho ako at nagtitipid na rin. Nag-exchange sila ng number. Pagkatapos ng 15 minutes ay nagpaalam ang dalaga na babalik na sa opisina bago pa magwala si Primo. Next time ulit, tawagan kita. Sabi ni Enzo at hinayaan ng umalis ang dalaga. Sumenya siya kay Jason na lumapit sa kanya. Boss, Wika ni Jason at naupo sa harap ni Enzo. ayon sa impormasyon, siya ho si Bianca San Diego. May maliit na business ng parents niya pero kung bakit sekretarya siya ni Primo, di ko rin ho alam. Si Primo bumili sa kanya sa auction. Sabi ni Enzo. Wala pang nakakaagaw sa gusto ko. Ayon sa mga empleyado, stricto si Primo at balita ko hindi siya humingi ng tulong sa mga magulang lalo na sa pera. Di rin ganun kalaki ang asset ito kumpara sa ibang company. Niwala nga siya sa top 30. How come na nagtapon siya ng ilang bilyon kung sa realidad ay hindi siya bilyonaryo? Tanong ni Enzo at napaisip. Bantayan mong maigi si Bianca. Di siya pwede makatakas. Boss, kunin na ba natin? Muna. Sabi ni Enzo at napangisi. Gusto ko makipaglaro sa kanya. Boss, gusto mo ba siya? Tanong ni Jason. Maganda siya, kaya hindi na masama kung papatulan ko siya. Magselos kaya si Primo sa paglapit ni Enzo kay Bianca? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.